So usually ang tinatanong ng mga tao, legit ba yan? Ito yung pag-uusapan natin ngayon, kung gaano ito ka-legit. Okay, ipapakilala ko po sa inyo yung president natin, si Sir Jim Echevarria. And of course, yung ating CEO, si Sir Joe Voitique, they are both high caliber lawyers. So tandaan nyo, mga lawyers po sila. So hindi po nila parang isasangkalan yung kanilang license kung ito po ay scam. So legit na legit po tayo. And syempre yung very, very proud po tayo, yung ating Vice President for Asia, which 9-time re-elect chairman ng DSAP. Ano yung DSAP? Direct Selling Association of the Philippines. Ito pong ganitong industry, siya po yung chairman, 9-time re-elect. So 11 years na po siya sa ganitong industry. 'Di ba? At grabe, nandito po siya sa Max. So ano ibig sabihin nun? Yan po yung mga tagahuli ng mga scammer, yung mga nagpapasara pag scam po. So nandito po siya sa Max. Or ang ating office po is nasa Ortigas Center, Pasig City. And meron din po tayong pick-up center sa Davao, Cebu, Tuguegarao, and training center sa Bataan. Ayun, galing, no? So, syempre, meron din po tayong ambassadors dito. So, sila po talaga yung ating Health Advisory Council and international po. So, from research, 'di ba, from neurology, family practice, and more. So, they are experts in their own field. Yun, magagaling din po yan. So, 10 sila, international din po. Ito na yung ultimate. Why do we say that Max International is legit? Kasi meron po tayong DTI Seal of Legitimacy. Nung in-announce po ito, nung binigay po ito, 2 pa lang po sa buong Pilipinas. So kapag wala po yung seal, so kabahan ka na. Pero syempre, hindi tayo kakabahan sa Max kasi meron po tayong Seal of Legitimacy. Diba? Ayun, tinanggap po yan ng ating chairman or vice president for Asia. No other than Sir Joey Sarmiento. Galing, no? Ngayon, eto na. Okay. So, kailan pa na-establish yung Max? Alam niyo po ba na yung Max nasa, 2007 yan na-establish, pero hindi po dito. So, umpisa yan sa US po and Canada. Yun. So, ang ating product po, for your information, is a US product. Alam naman po natin, no, pag US product, quality po yan. 'Di ba? Ngayon, saan una siya dinala? Okay, Philippines. 2009, nasa Philippines na po yan. So, grabe, no? 16 years na po yung Max. And this year sa Philippines po is 14 years. So, alam ko po kayo pag browse po kayo ng Facebook, kapag po kayo ay nakikita nyo po ang dami po ngayon, 'di ba? Na naglalabas ng food supplement. Okay? Pero tandaan nyo po ang Max, 16 years na, 14 years sa Philippines. So saan po ba kayo magta-trust? 'Di ba yung sa matagal na, 'di ba? Yung matagal na nandito, 'di ba? Ayun, sa industry na to, yun, talagang doon po tayo, 'di ba? Okay. So, eto po, saan na po siyang bansa? Ang dami na po. Actually, 21 countries po yan sa buong mundo, 'di ba? Okay, very good po, no? Napakaganda po ng ating company. Ngayon, pag-usapan na po natin yung katawan natin. Yung katawan po natin, iisa lang po yan. 'Di ba? For self, for family, for work. Eto po kayo, yung mga hindi pa po nagte-take ng product. 'Di ba yan ang nararamdaman mo? Parang lagi kang pagod na pagod, 'di ba? Parang nai-stress ka, hindi ka makatulog, ang sakit ng buong katawan mo. Feeling mo unhealthy ka. Usually po, ito po talaga yung nararamdaman ninyo. Yan. So, ang human body po natin, ang pinakamalaki is the organ. Yun, like the heart, di ba? Ang susunod po are the tissues. Ang ngayon ang pinakamaliit is the cell, di ba?
Ngayon, paano mo masasabi na healthy ka? Sa organ ba, sa tissue, or the cells? Okay. Sabi nung iba, 'di ba, okay daw yung puso nila. Pero bakit bigla na lang silang nagkaka-heart attack? So hindi po talaga healthy yun. Minsan nga po hindi po yan nakikita sa lab test, eh. O meron po akong kakilala gano'n, na sabi niya, okey na po, na-offeran ko ng Max before, siguro 1 week pa lang, 'no, 1 week pa lang siyang, ah, ay kumbaga parang na-offeran ko siya siguro parang Thursday, like that, na-offeran ko siya. So sabi ko, "Ano po ba yung sakit niyo ma'am?" Sabi niya, "Wala akong sakit." So after a week, meron pala na-atake pala siya sa puso kasi sobrang na-stress. So hindi mo puwedeng sabihin na wala kang sakit, 'di ba? So usually gano'n ang nangyayari, buti na lang nag-MAC siya kasi gumaling naman po siya, naging okey naman po siya. So ngayon, cell, tissues, organs. Okay, ngayon ang tanong, ano ba yung kailangan ng cell natin for us to survive, 'di ba? Okay, alam naman po natin yan, elementary pa lang tayo, alam natin kailangan natin ng oxygen, water, food. Eto po yung hindi mo alam. Ano yung hindi mo alam? Na kailangan din pala ng cell mo yung glutathione. Ayun, kasi ang alam mo sa glutathione pampaputi, 'di ba? Pero hindi po yun. Ang glutathione, hindi po talaga yan yung original, yung natural glutathione or the intracellular glutathione. Okay? Actually, is actually needed by the cell. So kung wala po yan, lahat ng yan, oxygen, water, food, or the glutathione, the cell will die. Kasi ang sabi po dito, when any of these factors is absent, the cell will die. So mamamatay po ang cell kapag walang glutathione. Yun, okay. So hindi po yung artificial glutathione, maliwanag po yun sa atin, ha. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung artificial glutathione, but we are talking about the intracellular or the natural glutathione which is already there inside your cell. Actually, ito po yung pinagka-cell protector natin. Pinagkasundalo po yan ng cell natin. Ayan. Ang dami na pong research na ginawa dito. 'Di ba? Okay. Ngayon, ang tanong, bakit ka nagkakasakit? Number 1 is the oxidative stress. Okay, alam niyo po ba na yung cell mo, no, nag-o-oxidize po yan. Okay, ayan po, oh. Nakikita niyo po ba yung cell ninyo para siyang kinakalawang, 'di ba? Yun yung process ng oxidation. Yan. Kasi po yung cell po natin, yun nasisira po yan. Kaya po nagma-malfunction po yan, the process of oxidative stress or the process of oxidation. Mamaya papakita natin yung apple pag nahati, no, parang nangingitim siya, ganun po. Or yung parang sasakyan ba na kinakalawang, ganyan din po yung nangyayari sa cells natin pag po nag-oxidize. Ngayon, ano pa? Free radicals. Ano yung free radicals? Yung mga lason na naipapasok po natin sa katawan natin. Bakit lason? No? Minsan kinakain natin lason, di ba? Totoo ba yun? O kasi napakahilig na po natin sa mga instant. Tapos yung mga kinakain natin, we are not sure kung, di ba? Usually, hindi naman po organic yan eh. May mga spray, di ba? Chemicals and all. Di ba? Okay, so oxidative stress plus free radicals, ano yung mangyayari? Magkakasakit po tayo. Yun. So eto na po yung binanggit ko po sa inyo, the process of oxidation and its effects. Destroy the tissues and can lead to illness and even our cells and the structures of our DNA. So ang tanong, how can we prevent cell damage that causes illnesses and health problems? Kailangan po natin ng cell protector. Yan, kasi hindi na po natin maiiwasan yan eh. 'Di ba? Yung stress, yung oxidative stress and free radicals, nandyan yan. So we need a very powerful antioxidant. So tandaan nyo ha, oxidation, 'di ba? So ang kailangan mo, yung master antioxidant, 'di ba? Oxidation, ang kalaban niyan, antioxidant. Anti, ibig sabihin to prevent, no? Para ma-neutralize po yung mga naipapasok po nating free radicals. But the world's most powerful antioxidant is not found in fruits nor berries. Nasaan po yan? Yun ang hindi mo alam na naman. It is in your body. Yun po yung most powerful.
Okay, at ang most powerful po dito is the glutathione. Nakikita niyo po ba yan? Yun, yung oxidation, mamaya po yan, mare-restore niya. It's because of glutathione. Hindi niya sinabing repair, but it restores our cells. Ibig pong sabihin nito, bago, restore. So, eto po, meron po tayong tatlong precursor. Yan, glutamic acid, cysteine, and glycine. Yan po yung tatlong precursor ng glutathione. Yun, galing, no? So ngayon, eto, ang tanong, ano ba yung pagkakaiba ng ating glutathione o yung natural glutathione natin sa mga iniinom? So eto, number 1, exogenous. Okay, dalawang klase yung antioxidant defense system natin eh. Okay, exogenous from the word itself, galing sa labas, pinapasok mo sa loob, 'di ba? Ito po yung mga food sources, ayan, mga vitamins mo, herbal food supplements mo, ibang food supplements mo. Ang tawag po dyan, exogenous. 'Di ba? Kaya nga minsan, bakit ganun? Sako-sako na iniinom ko, bakit parang wala pa masyadong effect? It's because exogenous po yan. Okay, ngayon, ilan lang absorption yan? Mga 15% lang po yan. Kasi yung iba po, pinapaawis mo, dinudumi mo, 'di ba? Okay, kaya ang tawag po doon exogenous kasi galing sa labas. And ano yung endogenous? Endogenous, ibig pong sabihin nito, produced by the body. Sa loob po yan, kaya endogenous, nasa loob na ng katawan mo. Okay, eto po yun. So yun yung glutathione. The glutathione is the most powerful. 'Di ba? Okay, eto main functions pa lang po ito ng glutathione. So ibig sabihin, maraming functions. Pero eto sasabihin ko po yung main functions niya. As I've said, A for antioxidant. So para ma-prevent po yung process of oxidation na pagkasira ng cells natin, kailangan po ng glutathione, which is number 1 po is antioxidant. Actually po, pag sinerch nyo po yung natural glutathione, hindi yung artificial Pag sinerch nyo po yung GSH, yung natural glutathione, ang lalabas po dyan is master antioxidant, super antioxidant, or master antioxidant of antioxidants. Yun po talaga yun. Ayun. So A for antioxidant, so kaya niya po na i-neutralize po lahat po ng papasok na free radicals. I for immune system enhancer. Grabe, no? Ang galing. Kasi ini-enhance niya yung nire-regulate niya, pinoprotektahan niya yung immune cells natin. Ganda po ito eh. Kasi alam niyo po, yung mga gustong pumasok po na sisira ng cells natin, poprotektahan po yan ng glutathione and even cancer cells. Kaya niya pong kainan yan once na mataas po yung glutathione level natin. Detoxifier, eto maganda rin po ito. Ang dami po kasing pumapasok na dumi sa katawan, toxins, di ba, sa loob ng cells natin. Eto naman po, yun po yung kaya ng ating glutathione. Natural detoxifier po siya. Yan. So, nandiyan na sa loob ng katawan mo, nandiyan na yan sa loob ng cells mo, di ba? Okay. Ngayon ang tanong, ba't ka pa rin nagkakasakit? Kasi nga po, sa totoo po, bumababa po talaga yung glutathione level natin. It's because of these factors na I know exposed ka dito. Okay, number 1, stress. Sino bang hindi nai-stress sa atin? Lahat tayo, di ba? Number 1 yan. Grabe. Di ba? Ano pa, alcoholism. O hindi ka ngayon makatulog, na-stress ka, o di uminom ka ng alak. O meron na akong kausap kahapon, 8 silang magkakapatid. Di ba? Yung 4 daw namatay. Bakit? Dahil sa pag-inom ng alak. At babata pa. Di ba? Okay. Yun. No? Kasama po yun doon. No? Lahat daw po sumakit ang tiyan. So I think nagkaroon sila ng problema sa liver. Okay. Sleep deprivation. Eto po. Pag ikaw hindi na nakakatulog, di ba? Grabe na po. Magkakasakit ka rin. So, ayan, sobrang init ng araw, radiation. Alam niyo po ba yung effect ng radiation sa atin? Matindi rin po yan. Pollution, mga nasa syudad, di ba? Okay, sakit. Pag nagkasakit ka ng ganito, ba't meron na namang kasunod na sakit? Kasi
bumababa po yung glutathione level natin. Smoking. Alam niyo po ba na hindi lang po first, second, kundi kahit third hand smoker. Meron po. 'Di ba? Kahit daw po naglalaban ng damit na nag-i-smoke, pwede po tayong maapektuhan. Strenuous exercise, poor diet. Yan. Guilty po tayo dyan, di ba? Lagi po tayong nakakakain ng alam natin na bawal, no? Oo, pag may high blood ka, anong hilig mo? Maalat, tuyo. Pagka naman diabetic ka, ang gustong-gusto mo naman cake, di ba? Ganun po talaga no? And synthetic drugs. So we know, no? Na grabe po yung effect ng synthetic drugs sa kidney po natin. So, eto po, no, bukod po doon sa binanggit ko, kapag po tayo nagkakaedad, starting at the age of 20, bumababa na po talaga naturally yung glutathione level natin. So, 40, 50, 60, ayan na po. Yan. Ito po, ibig sabihin medyo maingat pa yan. Pero pag wala ka talagang ingat, 10, 20, paubos na po yung glutathione mo. Diba? Kasi ngayon po, 2010, may mga na-heart attack na po at the age of that. May mga na-stroke na. Meron pong diabetic sa ganyang kanyang kabatang edad. And ano yung tumataas? Oxidative stress level natin. Diba? Yun. So, ito po yung mga sakit na kapag meron po kayo nito, ibig kong sabihin, mababa po yung glutathione level. So, we have cardiovascular, cancer, diabetes, infectious diseases, dermatological, ayan, sakit sa balat, mga hindi magkaanak, ophthalmic, panlalabo ng mata, pulmonary, rheumatic disorders, mga arthritis, neuro, immunological disorders, kidney failure, dialysis. Okay, so ito, 12 lang to. So we have more than 75 diseases. Ito, major diseases na to, marami pa, like cardiovascular, di ba? Ang dami niyan no? May mga lumalaki yung butas, ang puso, may mga blue baby, at kung ano-ano pa. Cancer, napakarami ring klase. No? Okay. Ngayon, yung next naman na magde-discuss, sasamahan naman ako ng ating partner na si Miss Ellen Gumabaw. Okay, thank you, partner Arlie. So, Max morning po. So, itutuloy ko po yung presentation. Nakita po natin doon sa last slide na lahat ng klase ng sakit, ang dahilan pala is yung pagbaba po ng level ng glutathione. So, ang solusyon, kailangan po na pataasin. Ngayon, sabi ng iba, madali lang po palang pataasin yung glutathione. Kasi ang glutathione, nagkalat yan sa market. So ito na po yung challenges with commercial glutathione. Ito po yung artificial o yung pampaputi. Yan, makita po natin dyan sa slide na kahit uminom po tayo ng tablet or kaya through capsule or through injection, ineffective method to increase intracellular glutathione levels. Wa effect po, wala pong talab. Bakit kaya? Mayroon po kasi tayong enzyme, yung tinatawag po na gamma glutamyl transcriptase, na pag inom po natin ng capsule o kaya tablet, matutunaw na po agad. Hindi na po siya makapasok sa loob ng cell. Assuming po may makalusot, hindi pa rin po talaga makapasok kasi napakalaki po ng molecule. Ang butas po ng cell natin is napakaliit po niyan. Kaya nangyayari po, nasa bloodstream lang natin o nasa dugo lang natin. Kaya na blood niya ngayon, yung nagpo-produce ng brown color natin, yung tinatawag na melanocytes. Kaya nagiging maputi na maputla po yung umiinom po ng commercial glutathione. Very risky po ito kasi after 5 to 10 years, prone po na magkaroon ng skin cancer. So ano po ito failed research. Gusto sana makapasok sa loob ng cell, pero hindi po nagawa. So dito po sa Philippines, marami pong gustong magpaputi. Kaya ginawa na po na nilang business as skin whitener. So tingnan natin next slide. So ito na po yung question. What can we do to assure that we have
adequate glutathione levels in our cells. So dito na po ipinapasok ng Max International yung breakthrough science. Breakthrough means new invention. Yan, bagong tuklas po ito, walang katulad, and backed up by science. Mayroon pong dalawang doctor, very prominent doctor scientist na nasa Max International na talagang pinagtiyagaan pong pag-aralan po itong glutathione para makapasok po sa loob ng cell. So ang first na i-introduce ko po sa inyo is no other than Dr. Robert Keller. So ito po yung ilan sa credentials niya. He served on the faculty of Mayo Graduate School of Medicine. Then one of the top doctors in the USA from 2003 to 2008. At triple board certified po siya. Ang specialties niya is internal medicine, immunology, and hematology. Siya po yung doktor ng mga lahat po ng klase ng cancer. Yun. So pag immunology siya, ang may problema po sa immune system, siya din po yung gumagamot po noon. Then, hematology naman, pag may problema po sa dugo o sa blood. Then, he was listed as one of the most outstanding scientists for the 21st century. Marami po siyang na-publish na articles in scientific and medical journals. And he worked in NASA. At the age of 23, na po siya, consultant na po sa NASA. Yan, kung naalala niyo po yung astronauts na nakapunta sa moon noong 1969, siya po yung naka-invento ng pagkain nila na 9 days na nakasurvive po doon. Through capsule lang po yun. So siya po yung formulator po ng Max GXL. So tingnan po natin yung itong na-invento ni Dr. Keller. Makikita po natin dyan sa slide po yung color white, blue, and red. Yan, nire-represent po niyan yung main precursors of glutathione, glutamine, cysteine, and glycine. So, nautusan po ni Dr. Keller na one at a time makapasok po sa loob ng cell. So, 25 years po na ni-research ito ni Dr. Keller, 12 revisions, hanggang na perfect po yung formula na makapasok po sa loob ng cell. So, ang tagal po, di ba? So, inawardan po siya ng breakthrough. Bagong tuklas. So, ito pong Max GXL, gusto lang po namin i-inform yung mga guests namin na hindi po ito gamot. Nutrients po ito, pagkain, na madali po ma-absorb ng cells natin. Kaya pag nandun na po sa loob, yun, doon na po niya patatasin po yung intracellular glutathione levels natin. So, pag uminom po tayo ng Max GXL, ano pong effect? So, may dramatic increase po. Yan. So, dito po sa, makikita po natin sa slide, ito pong data na ginawa po ni Dr. Keller na ang ginawa po niya for testing ay ano po ito, grupo po ng mga tao, hindi po guinea pig. And then, in 2 months time, may dramatic increase po na 292%. Yan, yung pagtaas po ng level ng glutathione. Makita po natin dyan sa graph na yung color gray before taking Max and then yung color red naman after taking Max. Yan. Yung group 1, normal po yun, wala pong sakit. And then group 2, it's HIV patients. Group 3, cancer patients. And group 4 patients with chronic viral illnesses. So, syempre makita natin na yung walang sakit after taking Max in 2 months time, biglang taas po yung level ng glutathione. At yung iba pa dyan na kahit may sakit po sila, tumaas din po yung level ng glutathione nila. So ang normal dosage na tinake ng mga ito is 6 capsules per day. Yan. So wala pong overdose po ito kasi pagkain po ito. At ang maganda pa po dito, may clinical study. Kasi ang mga doktor kapag sinabing food supplement, magtatanong yan. Yan, kung may clinical study. Ang ginamit ni Dr. Keller is randomized, double-blind, placebo-controlled crossover clinical study. So napakaganda po nitong
na-invento ni Dr. Keller, no? So another doctor scientist na nasa Max International is no other than Dr. Herbert Nagasawa. Ito din po yung ilan sa credentials niya. He held multiple professorships in biochemistry, medicinal chemistry, pharmacology, and toxicology. So very well known po si Dr. Nagasawa pag may mga nalalason. Yan, toxicologist po siya. Kaya kung naalala niyo po yung Twin Tower bombing sa US, yan. So siya po yung hinar ng US kasi meron po siyang na-invento na in 3 minutes time, na-address po yung cyanide poisoning. So binanggit po dito na he was recognized as the scientist who created the 3-minute antidote to cyanide poisoning. Right now, he is the research chief scientist of Max International. So siya po yung formulator ng MAX-1 and CellGBT. Ang technology po na ginamit niya to accelerate glutathione is ribosine. Ngayon, tignan po natin itong features nitong ribosine technology. So yung ribosine po, combination po ito ng ribose and cysteine. So si cysteine po, very fragile po yan. Hindi po niya kaya na mag-isa na makapasok po sa loob ng cell. Kailangan na mayroon po siyang masakyan o mag-deliver sa kanya. Kaya sumakay po siya kay ribose. Kaya pagpasok po sa loob ng cell, maghihiwalay po yung dalawa. So dalawa po yung kinikater po nitong ribosine. Si cysteine, magproproduce po ng glutathione, whereas si ribose naman, nagiging source of energy or ATP. Next, please. So ito po yung na-formulate po ni Dr. Nagasawa, itong MAX-1. 100% po ito na ribosine. Then, binanggit po dito na ribosine was shown to be 300% more effective than NAC or N-acetylcysteine in raising liver glutathione levels. So maganda po itong i-take, itong MAX-1 kapag may problema po sa liver. And then pagka may mga allergies po tayo, pagka may limbawa sa shellfish o kaya mushroom, maganda po ang i-take po is MAX-1. So makita po natin dyan sa slide po, andyan yung MAX-GXL na formulate po ni Dr. Keller. And then ito namang si Dr. Nagasawa, yung MAX-1, pinag-combine yung dalawa na yan, kaya lumabas po yung product na CellGBT. Yan. So yung tatlo na yan, the ultimate in glutathione enhancement. Kaya kahit na ano po yung i-take po natin dyan, makakatulong po para mapataas po yung intracellular glutathione natin. Kung talagang may budget po tayo, mas maganda, mainom po natin itong tatlo na ito. Yan. So, ang approach ni Dr. Keller, ano siya, yung holistic approach. Parang ano siya, scanner mula from head to toe. Yan, one at a time niya na ano po yan, ma-check po. Whereas yung approach naman ni Dr. Nagasawa is specific approach. Kung saan nangangailangan ng glutathione, doon na po siya pupunta agad. So mabilis po siya. Pero gaya ng nabanggit ko po, lahat po yan makakatulong po para mapapataas po yung intracellular glutathione levels natin. So, ito pong next slide, makikita po natin dito yung another product of Max International is Max 357. This is a unique blend of essential omegas 3, 5, and 7. Maganda po dito, pinag-combine na po itong tatlo na ito. Yan, kasi pag sa ibang company po, hiwa-hiwala po yung omega 3, omega 5, and omega 7. Pero po dito sa Max International, lahat na po yan pinagsama-sama. Kaya maganda pong i-combine po ito either sa MAX-1, CellGBT, or MAX-GXL. So ito po yung product benefits pag uminom po tayo ng Max 357. Maganda po ito sa cardiovascular, pag may problema po sa puso. And then cellular health, brain and nerve health, insulin resistance, yan, pag may problema din po sa blood sugar, and then skincare, satiety and weight management, and vision.
So ito po yung product na Celgivity. Yan. Aside po sa ribosine, may additional 12 supplemental ingredients. It's like yung alpha-lipoic acid, yung resveratrol, maganda po ito sa puso. And then grapeseed extract, turmeric, ito po yung yellow ginger po, turmeric root extract, then yan, quercetin, milk thistle, vitamin C. Yung vitamin C po nito is calcium ascorbate. Maganda po yan sa mga buto. And then selenomethionine, cordyceps, black pepper, and aloe extract. Yan. So lahat po ng product ng MAX, they are all breakthrough. So the US Patent Office awarded a composition patent. So since patented po ito, hindi po ito mapipeke o magagaya. This means that no change is allowed, not even a single ingredient, in an attempt to duplicate the product. This gives Max International the right to market the product without competition. Wala po tayong kakompetensya sa market kasi hindi po ito mabibili sa lahat ng drugstores. Only at Max International Office or sa Max Distributors. So ngayon, titignan na po natin yung basic health benefits pag uminom po tayo ng Max products. Number 1 po na binanggit po dito is increases energy. Ito po yung isa sa unang nafe-feel ng mga first-time user ng Max products. Iba po yung energy level po ng nakakapag-take ng Max. Lalo na po pag ang mapagshiran po ay senior citizen, talagang yun, inaamin nila na iba yung energy level nila. And then it slows down the aging process. Anti-aging po ito. Yan. Pagka may problema po sa muscles and joints, makakatulong din pong maka-recover, mga problema sa muscle and joints. And then it strengthens the immune system. So number 1 booster po ang Max products. Kailangan po natin ito kasi talagang exposed po tayo sa iba't ibang virus at andyan pa rin po yung COVID-19 virus, hindi pa rin po tapos, kaya kailangan po laging mataas yung immune system natin, ano. And then detoxifies the liver and cells. And gaya na nabanggit ni partner Arlene kanina na ang pinaka-washing machine ng katawan natin is our liver at ang pinaka-detergent is yung glutathione. So kailangan na meron po tayong enough glutathione para mailabas natin yung toxins o yung dumi sa katawan. And then fight cellular inflammation. Anti-pamamaga po itong Max products. Lahat po ng itis, arthritis, sinusitis, rhinitis po. Yan, makakatulong po. And then improves mental focus and clarity. Yan, pag may problema na po sa memory, makakatulong po ang Max products. Ito po, napakaganda po nito. Improves quality of sleep. Yan, may problema sa tulog o yung insomnia. Yan, isa na po ako dyan at natulungan. And then improves skin. And hindi po niya sinabi na it will whiten your skin. It will improve your skin. Sabi ni Dr. Keller, pag nakakapag-take na kayo ng Max within 6 months, sa loob ng katawan natin, may improvement na yan. Kaya pag makita nyo sa skin na may improvement na, ibig sabihin sa loob ng katawan, mayroon na din pong improvement. And then supports peak athletic performance and reduces the effects of stress and enhances sense of well-being. So, ang Max products po, anti-stress po, makakatulong po ito. Yan, pagka tayo ay nai-stress, pag uminom po tayo ng Max products, i-relax po tayo, pakakalmahin po tayo. So actually, marami pa pong iba, kayo na din po yung makaka-feel niyan pag matry niyo pong i-take po yung Max products. Ilan lang po ito sa benefits. Yan. Kaya yung mga guests namin, pag hindi pa po kayo nakakapag-try, try nyo na po ngayon. So, andito na po tayo sa last slide. Yan. We only have one body. We have to take care of it. Totoo po yun. Isa lang katawan natin. Kaya kailangan na
yun, ingatan po natin ito. Kasi hindi po katulad ito ng sasakyan na pag kami nasira, pwede makabili ng spare parts, ano. So, sa mga guests namin, baka i-question nyo, ito bang Max Products ay safe na i-take po ito? Very safe po. Makita po natin dyan sa slide, nandyan po lahat yung kumpleto po ng certificates or documents. Yan, BIFAD approved, halal certified, yan. Kaya pwede din po yan sa mga Muslim. So, legit po itong Max Products. Kaya, yun, I hope na yun mga guests namin, try nyo na po pag hindi pa kayo nakakapag-take ng Max Products. So hanggang dito po yung presentation regarding sa product. Ngayon, i-turn over ko na kay partner Arlene. Baka may question po kayo. Ayan. po. Salamat, Ate Ellen, Ma'am Ellen Gumabaw. Thank you. At marami din po tayong guest tonight. So before tayo ayan, andito po si Dr. Carlos Cartina III. Ayan, na-miss natin si Doc. Miss namin kayo, Doc. Yan, na-miss natin si Doc. Mukhang naging busy si Doc. Masyadong busy kami nitong past few weeks dahil yung case namin sa Congress. Oh, ayan. Buti na lang po at nandito si Doc. Ayan, Doc. Thank you, Doc. Nabuhay na naman po yung aming yung mga tanong. Pero before po tayo kay Doc, magkukwento po muna si Sir Rudy. Paano po siya natulungan ng product. And later, pwede po kayong magtanong kay Doc. I think marami po tayong tanong kay Doc kasi naipon dahil si Doc ay napaka-busy. Okay. Sir Rudy, interviewin muna natin si Sir Rudy Lumibaw. Sir, ayan, bigla niyang kinlose yung video niya. Sir, mag-open ka po ng video mo. Sir Rudy. Sir Rudy, pa-unmute at pa-open po. Pa-unmute. Yan. Yun. Hello, Sir Rudy. Pwede po magpakilala ka at anong health issues mo at paano ka natulungan ng Max Products? Ako po si Rudy Lumibaw. Noong year 2018, nagkasakit ako sa baga dahil na-diagnose po ako ng minimal cystic fibrosis. Dahil po sa pagtitimpla ng chemicals, 18 years na inispray namin yung kalamansi na may isang pare. Kaya doon sa nalalanghap kong chemicals, yun ang nagdulot ng aking matinding pag-uubo, hirap na at nanghihina ang aking katawan. Kaya nung nakilala ko ang Max, kay upline Olivia Gutierrez, siya po ang nagbahagi sa aking asawa. Mabuti nung inainom sa akin ng asawa ko dahil nagsusuka ako ng dugo, akala ko hindi makakatulong yung, kasi ang pagkakalam ko food supplement siya. Kaya sabi ko sa asawa ko, dali mo ako sa ospital. Sabi ko sa kanya dahil hirap na ako talaga mag-uubo. Ilang buwan na akong inuubo. Marami na akong iniinom na gamot na binibili sa doktor. Walang pagbabago, pero nung Max lang ang iniinom sa akin ng asawa ko, 3 capsule lang yon, ay nag-unti-unting humihina yung pag-ubo ko hanggang ako'y nakatulog. Kaya buti na lamang at yun ang nainom ko sa tulong ng Panginoon. Tinuloy-tuloy ko yun hanggang sa 4 na araw. Pinalaw ako ni Upline Olive sa si Sir Jerome. Tinanong ako kung kumusta yung aking health ko. Sabi ko naman, mabuti naman po sir kako. Kaya nung sinabi ako na magpa-x-ray, tinupad ko yun, pumunta ako sa Maldan Diagnostic. Tapos nung kinuha ko yung result ng hapon noon, ang yung diagnose ko doon, resulta is no significant chest finding sa loob na 5 araw na pag-inom. Kaya nung pinabasa ko sa aking doktor kung ano ang pagkaunawa niya doon sa resulta ng x-ray ko, sabi naman sa akin ng doktor ko, wala na daw sakit sa baga. Kaya hindi ko na binanggit sa doktor ko kung ano iniinom ko. Kaya malaking paniniwala ko sa Max dahil yun ang tinuloy-tuloy ko iniinom within 2 months. Kaya
maraming salamat po sa mga may sakit na kagaya ko. Basta magtiwala lang kayo, Max DXL lang ang inumin nyo. Malaking maitutulong po sa ating kalusugan. Yan na lamang po, ma'am, ang aking patotoo. Thank you. Thank you, Ma'am, Sir Rudy. At ano, no, Sir Rudy, parang napansin ko bumata ka nung nag-take ka. Bagong gupit po, ma'am. Bagong gupit kaya Oo. At saka before, nakita ko yung itsura mo before, di ba? Yung picture mo before. Tsaka magandang matanda po. Dahil sa Oo. sobrang stress, kaya ako na bumagsak ang aking immune system noon. Sobra talagang pinagpapayat ko. Kaya pasalamat ako kay Lord dahil doon sa Max na isinir sa akin, ayon ang malaking naitulong sa aking pamilya, hindi lang ako. Kaya maraming salamat po sa ating mga upline na nagbahagi. Yan. Thank you, Sir Rudy. At si Sir Rudy po ay marami din pong natutulungan. Di ba, Sir? Dami mo ring Opo. natutulungan. Kasi nga, nagkukwento siya tungkol doon sa kanyang naging sakit. Thank you, Sir Rudy. Thank you Salamat po. Thank you very much. Ayan. So, salamat po sa nagbahagi ng kanyang, yung kanyang health testimony, yung paano siya natulungan ng Max. Okay, so meron pa po bang mag-share? So before, baka po may tanong po yung samantalahin po natin at nandito si Doc. Ayan. May tanong po ba, Sir? Ayan, so welcome ko rin po si Sir Lito, Dito Abad. Yan, siya yung na-invite ko po. Sir, may tanong ka po ba? Sir Arlene, may tanong po ba tayo? Ayan, pwede po tayo magtanong kay Doc kasi nandito si Doc. Ang ating Dr. Carlos Cortina is in the house. Pwede po tayong magtanong kay Doc. Pa-unmute po, sir. Yan, magtatanong si Sir Erling pero naka-unmute siya. Yan. Paki-press lang po yung yung nasa cellphone nyo. Andyan po ba yung apo ninyo at pwede nyo pong i-press para po hindi po namin kayo marinig, sir, eh. Ayan. Pa-unmute. Nakamya. Sir, hindi po namin kayo marinig. Yung bata, paki-ano naman po yung unmute. Ayan. Yun. Okay na, ma'am? Sabi ko na nga ba eh. Okay, sir. Pwede po kayo magtanong kasi nandito po ang ating doctor, si Dr. Carlos Cortina III. Okay po. May tanong lang po ako, ma'am, tungkol sa apo ko. Kasi nung tumawag ako sa iyo, pinatake ko siya ng ng Max DXL. Tapos after 3 days yata 'yon, nilalagnat siya. Sabi sa resulta ng lab niya, pinasuri ko, tumaas yung niya, yung sa dugo niya, may bakterya, tumaas yung bakterya sa dugo niya. Follow-up check na mo tomorrow, ma'am. Check kung nag-normal na ba yung niya. Pero lagi ko siyang pinainom ng yung tinawag ko sa iyo na nag-order ako ng Max Wala. 1. Hindi pa dumating. GXL pa lang, sir. GXL pa lang yung pinainom ko. So, mula kahapon, hindi na siya nilalagnat mula kahapon hanggang ngayon. Wala na yung lagnat niya. Medyo okay na ang pakiramdam niya. Naliligo na siya kanina. Pero sorry ko ulit siya bukas, titingnan namin kung nag-normal na ba yung resulta sa sa blood niya na mayroong sa dugo niya. Kasi mataas nag-double. Ano po yun, sir? Ano po yun?
Bacteria? Yung bacteria sa dugo niya, ma'am, nag-double, ang normal is, ano tong normal dong? Sa tong normal lang ito, no? Nag-times 2 siya. Nag-times 2 ang iyahang kuan, ang sa normal, sa gikan sa normal niya nga kuan, salt. Ayan. So, pwede nating itanong kay Doc. Doc, ano po ba yung sakit ni, nung apo ninyo? Pneumonia po ba? Tama po ba, sir? Hindi po, yung nilalagnat po siya, tapos pina-check namin, tumaas yung ano niya, yung WBC. WBC niya, nag-times 2. Mga 18,000, 16 to 18,000. Opo, nag-times 2. So, mula nung nakatik na siya ng max. Tapos, yung nilalagnat siya, pinalab namin yung dugo niya, lumalabas na nag-times 2 yung WBC niya. Pero ngayon, okay na siya, hindi na siya nilalagnat. Pa-check namin ulit bukas, baka kung ano ng resulta, nag-normal ba? Kung normal ba siya? Siguradong normal na yan, sir. Ilang taon na yung apo nyo? 10 years old, Doc. So 10 years old. So bali ganito ang nangyari dyan. Ito yung example nung nung ni-lecture ko nung ewan ko kung nakarinig ka na sa isa sa mga lecture ko, na very important talaga na pagsabayin ang Eastern and Western medicine. Ang Eastern, itong product natin na Max. Yung Western medicine naman, it's either kung binigyan siya ng antibiotic or Mayroon, Doc. meron. At Opo. saka yung laboratory, kasi hindi naman natin malalaman na tumaas yung kanyang WBC. At Opo. sa AIDS niya, bali ko ano yan, neutrophilia ang tawag diyan. Yung mga kasi kung mas bata sana 2 years old and below, lymphocytosis, yung lymphocyte ang tataas kahit mataas ang WBC, pero doon sa differential yung lymphocyte ang mataas, pero yan sa neutrophils yung mataas. So anyway, siguradong normal na yan dahil first, of course, nagtulungan na yung effect ng antibiotic at saka yung effect ng Max product. Kasi yung lecture kanina earlier ni Ma'am Arlene, saka yung kung na-lecture nila na ang nangyayari bakit tayo nagkakasakit or yung iba bakit nagkakakanser kasi yung immune system natin humina. In fact, yung WBC na yan, white blood cell nga ang WBC, humina. Kaya yung infection, nag-umpisa lang yan sa sipon or sore throat, then naging pneumonia na. So dahil humina yung immune system. Now, bakit humina yung immune system? Yun, because of free radical, maaring or yung lifestyle. Pwedeng yung bata is kulang sa exercise, pwede rin sa tulog kasi ang bata, maganda ang tulog niya. So hindi problema yan. Yung stress, wala rin stress ang bata unless na yung gusto hindi binibigay, medyo na-stress din. Pero yung exercise, ang isang napansin natin sa mga kabataan ngayon, yung dati tayo noong araw, may patintero, meron kung ano-anong laro. Ngayon kasi, nasa harapan lang ng computer, nasa harapan lang ng cellphone, so kulang sa exercise. Then, yung pagkain, isa rin yan dahil puro sa fast food kung minsan yung nakakain nila. Kaya bumababa yung immune system dahil punong-puno nung toxin yung katawan because of yung mga nabanggit ko earlier. So mabuti itong product natin dahil pag nag-take ka ng any Max product, Max DXL or Max 1, yung glutathione ng loob ng mismong immune system, yung WBC mismo, yung neutrophil, yung lymphocyte, tataas yon, magiging normal siya. So initially, nung nag-take ng antibiotic yan, dahil tumaas nga yung WBC, maraming bakterya yan sa loob ng katawan. So yung antibiotic, pinapatay niya yung bakterya. But ngayon, tulong na yung humina na immune system na kakain doon sa bakterya. So ito yung very typical example na dapat wag nating kalimutan talaga yung complementation ng Eastern medicine and Western medicine. So
Sa mga bata, yun lang ang problema. Kung sa stress, sa tulog, walang problema yan. Pero pagdating sa exercise, medyo kulang na. Kaya kung minsan, medyo chubby, obese, or overweight yung mga bata dahil kulang sa exercise. Then yung pagkain pa, yung chichirya, mga ganyan. So, yun ang isang problema natin. So, kaya humihina yung kanilang immune system at itong produkto natin nakakatulong ng malaki sa ating katawan. Ayan. Okay, salamat. Salamat kayo, Doc. Thank you, Follow Doc. up, follow up ko lang, ma'am. Opo. Kasi yung sinabi ko sa iyo, lagi siyang laging naka-confine dahil sa sa pneumonia, lagi siyang na pneumonia, Mm-mm. inuubo. Kaya ako nagka-interes sa produkto kasi nakita ko na maganda siya. Mm-mm. Sa research ko kay kang Opo. Sa mga napapanood nyo po sa mga Opo, sa mga presentation. Okay po. Opo. Kasi Opo. yung apo ko, ma'am, Sabihin nyo lang po. yung apo ko nagkaano siya, dati siyang na confine sa hospital dahil sa viral encephalitis. Kumatos siya within 3 days, 5 days. Kaya yun ang problema niya pagka na okay na siya, ang problema na po sa katawan niya is laging pabalik-balik sa ospital dahil sa pneumonia, inuubo, lagi siyang inuubo. Kaya nagpasalamat ako dahil sa produkto nakilala ko, yung Max. Yes, sir. Sabi ko baka ito na siguro yung hinihintay kong produkto na makatulong sa apo ko. Hindi lang sa apo ko, ma'am, sa akin din po mataas rin ang blood sugar ko, tapos may high blood ako, diabetic. Tapos yung lab ko the other months nagnormal na. Oh, very good. Opo, nagnormal na. Sabi ng doktor, ngayong 18 of September, i-check niya ulit. If normal pa rin, tanggalin na niya yung mga synthetic na tambal na binigay ni sa akin. Very good, sir. Nakakatuwa. Good news po yan. Galing-galing. Opo. Thank Yeah. you po sa produkto ng Max. Mm-mm. Yan. Thank you, sir, for Malaking tulong talaga. sharing. Napakalaking Opo. tulong. Thank you Opo. po, sir, sharing, sir. Salamat po. Ayan. Salamat po, Sir Erlyn. Thank you very much sa mga Ayan. So, pwede po. Salamat po, sir. Ayan. So may mga tanong pa po ba? Meron Yes, po ako babasa. Ayan. Yan, sige. Sige, te. Ikaw na magbasa, te Agnes. Yan. Si Ma'am Alice magtatanong din yan. Meron dito sa group. Sabi po dito from Jess Apalia, paano po nakakatulong ang ADP sa cellular absorption ng Max product sa cellular homeostasis na mention po kanina? Na-mention po ito kanina, viral infection sa dugo. Parang na-discuss na ni Doc, no? Parang na-discuss na. Yan. Parang napakalinaw po ng pagkakadiscuss ni Doc kanina, no? Ayan. So talagang makakatulong po ng malaki doon. So tayo po, hindi po tayo synthetic, hindi po tayo ganon. Laging sinasabi po ni Doc is magtutulungan sila. Complementary medicine, 'di ba? Yun po yung term natin doon. Okay. So, Ma'am Alice, may tatanong daw po kayo. Sir, dito pwede po kayong magtanong, pwede po kayong mag-type kasi si Doc willing na willing pong sa atin. Ma'am, may tatanong po ako. Hindi pala to.
Ang mother ko po kasi ay siya po ay insulin dependent at sa ngayon nasa 8 years old na po siya. Bali na-lessen naman po yung dosage niya at sa gabi na lang ang kanya pong insulin. Ngayon po yung glutathione at saka yung insulin kasi wala po bang contradiction yung glutathione sa kanya pong insulin na pangalan nito, yung insulin na binibigay po ng doctor sa kanya. Ayan. Gusto ko po lang pong malaman yan po muna kasi importante po sa akin yan na kung wala pong hindi po magko-contradict yung po sa insulin niya kasi diabetic po yung mother ko pero nag-i-insulin po siya. Ayan. Ayan. Yan. Thank you. Sasagutin po ni Doc. Opo, salamat po. Ako ma'am, sa tanong ninyo, magle-lecture ako. Lecture ka, Doc. Lecture ka, Doc. Lecture, pero anyway, Sige, ito Doc. yung shortcut ng 1 oras na Yan po. Para na lecture earlier. Yung 1 oras gagawin kong 5 minutes to 10 minutes. Okay, ganito po yan. The reason why nagkakaroon tayo ng problema dahil sa mga toxins or we call it free radicals. So saan galing ito? So galing ang free radicals or toxin or poison ng katawan natin sa stress, pag-inom ng sobra ng alak, sigarilyo, kulang na tulog, yung 8 hours na tulog sa gabi, exercise na 30 minutes per day, yung pagkain na karamihan sa inyong nakikinig ngayon, ang kinakain ninyo is sisiw, hindi manok. Pero pag tinanong mo, sinong kumakain ng manok? Lahat nagtaas ng kamay. Pero sisiw ang kinakain nyo kung hindi native kasi 32, 35, 42 days old lang yan. So may growth hormone yan. So yung mga pagkain din natin na iba, may fertilizer, may pesticide, insecticide. Then yung kulang na tubig na ininom natin, at least 2 liters per day. Pagkatapos, yung sangkatutak na gamot na hindi naman nireseta ng doktor na iniinom natin, na kinokopya lang natin sa kapitbahay, at yung lalo na ang chemo pag hindi ka prepared. Then, ang latest ngayon na medyo delikado yung UV lights dahil napakanipis na ang ozone layer, kaya ang daming cancer ngayon. So pollution, yan ang mga sources ng free radical. Now, pag punong-puno na ng free radical yung katawan mo, mauubos yung glutathione. So yung question kanina ma'am, ganito yan. Mula nung pagkabata tayo, ibinigay ni Lord na tayo ay nagpro-produce ng glutathione. So yung glutathione, meron niyang cysteine, meron niyang glutamic acid, merong glycine. Yung glycine at saka glutamic acid, marami sa kinakain natin at saka sa katawan natin. Ang kulang yung cysteine. Yan yung Max International product. So pag yan ay nagkita-kita sa loob ng cell natin, yan ay magiging glutathione sa loob ng cell natin at yan ang pinakamalakas na anti-toxin, anti-poison, antioxidant, anti-free radical. So ang nangyari po sa mother nyo is although 80 years old na siya, at least kwan pa rin siya, medyo marami pa rin ang glutathione ng katawan niya up to 60 years old siguro. Pero ang nangyari dito, type 1 kasi yung kanya, kung insulin dependent talaga, type 1 diabetes mellitus yan kasi type 2 yung non-insulin dependent. So, ganito po yun para maintindihan yung mabuti. Pag dumadami yung free radical, nauubos yung glutathione ng katawan natin. So, ikaw ngayon ay nagkasakit, kagaya ng mother nyo, nag-insulin, or maybe noon, baka nag-take pa yan ng metformin, or glycoside, glypiride, or yung mga leptin. Okay. So, yung mga gamot na tinitake, including insulin, nagkikita sila araw-araw doon sa glutathione na pinoproduce ng katawan natin. Although, pakonti na kasi ng pakonti, kaya nga nagkasakit ka na. Dahil sa free radical, dahil sa toxin. Hindi na ma-neutralize nung
glutathione. So, yung mga gamot na tinetik, lahat ng nagtetik ng gamot, vitamins or whatsoever, magkasama sila nung glutathione sa katawan natin. Medyo nalilito tayo dahil yung glutathione kasi na alam natin yung pampaputi, yung iniinom mismo na glutathione na. Yun naman ay hindi makakapasok sa loob ng cell as discussed earlier. Nandyan lang sa bloodstream, sa dugo natin. So, it acts on an enzyme called tyrosinase. Hindi ka na nagpro-produce ng melanin na kulay, kaya ka pumuputi. Yun lang ang ginagawa nung kilala nating glutathione noon. So, kung yun ang papasok sa katawan mo, posible po na may problema doon sa gamot na tinetake mo, insulin man, metformin man, antibiotic man. Pero ito, walang problema po dahil katawan natin ang nagpro-produce ng glutathione. Hindi glutathione ito, cysteine nga lang yung max product. Magkita-kita lang sila ni glycine at saka glutamic acid sa loob ng cell at magiging glutathione. So ang nangyari nga, uulitin ko para mas maintindihan ninyo, naubos ang glutathione kaya nagkasakit, paubos, kako sana hindi pa naman ubos kasi pag ubos we are dead. So paubos yung glutathione, so kilalang-kilala niya si insulin. So ang gagawin natin ngayon, binigyan natin ng max product, tataas yung glutathione ng katawan natin, walang problema po kasi matagal na silang magkakilala. Kung kailan nag-start yung sakit at doon din nag-start uminom ng gamot or insulin in particular, dati nang magkasama sa loob ng cell natin. Yung glutathione produced by Max International product, produced by the cell of our body, not na ininom natin na glutathione from outside. Magkaiba po yon. Exogenous yung galing from outside, yung pinoproduce ng katawan natin, endogenous. So wala pong problema. So yun po, ang explanation na huwag kayong matakot, walang drug interaction. Walang problema po. Yun. Yan. Thank you, Doc. Napakalinaw, ano? Yan. Salamat po. So, anything, yan. At saka tandaan po natin, wala pong overdose. Kasi pinoproduce lang po ng ating katawan. So, actually, mas marami, mas maganda. Diba? Okay. Siguro, yan. So, sabi po ni Sir Danilo Baguio sa FB natin, Doc, ask ko lang po, pwede ba isabay ang Max sa exogenous supplements? Wala bang overdose? Pwede lang po. Pwede lang pong isabay. Kaya lang, kagaya ng ka-explain ko earlier, example, kung nagkikimo, okay, nagte-take ka ng Max product, ang ginagawa ng Max product is makikita ninyo yung nagkikimo na hindi nagte-take ng Max product, nagsusukayan, nanghihina, nasa bahay, nasa ospital. Pero nagte-take ng Max product, nandun sa mall, namamasyal. Bakit? Ano ba ang ginagawa ng chemo? Ang chemo, pinapatay niya yung cancer cell, pati normal cell. Pero itong Max product kasi, pag pumasok na yan sa normal cell natin, di mag-produce na ng glutathione. Ano ba ang aksyon ng glutathione? It is an anti-free radical. Ang chemo kasi, pag ginamit mo yan, magiging anti-free radical, pinapatay niya yung chemo na pumapasok sa normal cell. Dahil yung cancer cell naman, di naman na-produce yun ng glutathione, kaya yun ang pinapatay ng chemo. Now, if your question is, isasabay mo yung exogenous glutathione at saka itong Max product, okay, itong Max product, pagagandahin niya yung immune system mo para papatayin niya yung cancer cell. But the problem is, gumastos ka ng pagkalaki-laki, 60 to 180,000 per cycle ng chemo mo, ano ba ang aksyon ng glutathione? Pag nakita niya yung free radical na chemo na tinetik mo, inyo-neutralize niya, wala nang ginawa doon sa cancer mo. Yun na magiging problema ng exogenous na glutathione kung isabay mo. Pero pag ang tanong is hindi naman pala exogenous other food supplements like let's say mangustin, ampalaya or whatever, okay lang, walang problema. Pwedeng isabay yun, not a glutathione na especially nanoglutathione. That's very dangerous. Exogenous, okay. Ayun, so maliwanag po yun, no? So, any other na mga, basta hindi po exogenous glutathione, okay lang naman po. Yan, thank you, Doc. Ayan. So, Doc, so additional ko lang po, Doc, ha? So, since we are talking about cancer, so
paano po ba makakatulong talaga yung Max products sa cancer? So, in addition po doon sa tanong natin, lalo na kung nag-uumpisa pa lang daw, kasi yung iba, ang gusto nila dahil nga wala silang pera, walang perang pang-pakimo, halimbawa ganon. So, is it okay na mag-max lang? Kung wala Yeah, talaga, yes. zero Yeah. talaga. Lalo ako stage Yes. 1 lang to. Hindi, kahit pa stage 4 yan, kung walang pera, wala ka naman magagawa unless ilibre ni Ma'am Agnes at ni Ma'am Arlene. Pwede, mag-business sila. Kaya nga yung kaya ini-emphasize ko yung ini-emphasize ko yung empowerment and decision kasi even yung merong pera ang pakiusap ko sa merong pera dapat mag-prepare muna before magpakimo. What do I mean by mag-prepare muna? Yung healthy lifestyle, yung sabi ko na sources ng free radical from stress, smoking, drinking, exercise, sleep, pagkain, tubig, gamot na tinetik, pollution, UV light. Kailangan tignan muna natin yon. Kaya nga very important na before chemo, pag nag-take ka kasi ng Max product, the free radicals, the poisons that cause your cancer would be neutralized. So naiwan na si cancer. So better din kung may pera ka, tanggalin mo kung bukol yon. Except kung blood, wala ka naman tatanggalin doon. Pero pag mga bukol-bukol, dapat operation. Then chemo, then radiotherapy. Kasi parang immunotherapy na itong kuwan. Although yung immunotherapy, mga antibody lang yon, mga gatas ng baka, gano'n, nang ibibigay. Pero ito, mismo yung immune system mo ang humina, ang lalakas. And in fact, this is a very reason why okay lang sa akin na kahit wala lahat, kung wala naman talaga, dahil ang ginagawa kasi nitong Max International product, lakas yung immune system natin. Alam naman natin ng immune system natin yan ang nagbabantay sa atin against infection, against cancer, against anything. So, pag gumanda yon, dapat sabayan mo ng healthy lifestyle para mas sigurado. So, yun yung function talaga ng Max International product. Kaya nga, ang advice, napaka-importante kasi ito. Itong mga colleagues ko kasi medyo resistant sila dito. Pero ang ganda sana kung pagsabayin din nila yung complementation na sinasabi earlier or as an adjuvant to the Western medicine. Kaya yung advice ko sa mga nagkikimo at saka anybody na sinasabihan ng kapwa ko doktor na huwag kayong mag-take ng ganito, food supplement, etc. Pag nag-take kayo nitong product, sabihin nyo sa kanila kasi, let's say for example sa chemo, naka-enroll kayo yan sa protocol Pero under research yan, so naka-enroll ka sa protocol. Now, kailangan sabihin mo na nag-take ka ng product natin para i-drop ka doon sa research. Kasi pag hindi mo sinabi yan, biglang okay ka pero yung iba hindi okay. Malilito ngayon, doktor, bakit kaya? Baka ikaw pa yung pinakagrabe initially pero because of the product, mas ikaw yung pinakamaganda ngayon. So akala niya yung protocol na ginagamit niya is very effective. Pero bakit yung iba? Hindi, parang iba ang epekto. So that is one way of now helping me. Dito, alam niyo po, ang pinasukan ko talaga itong company na ito para ibaba yung mga sakit at pagkakamatay sa lifestyle-related diseases. And I cannot do this alone. That's why I'm very thankful to everybody who are listening now. Because through you, na ipapasa natin ito sa ibang kababayan natin pero mas mabilis sana kung kaming mga doktor. Kaya nga, sinasabi ko na magsabi kayo sa doktor nyo na tinetake nyo para this is one way of advocating or motivating them to look at what we are doing, what we are using. Dahil ito yung, hindi ko naman pinasukan ito na hindi ko sigurado yun na nakakatulong. Kita naman natin ngayon. In fact, yung kaso kanina ni Sir Lumibaw is if you talk of cystic fibrosis, that is the real diagnosis kasi hindi ko naman nakita. That is a genetic problem yan. Yan nga ang pinag-uusapan namin yung mga doktor sa Mindanao at saka sa Davao and Cebu, which I just came after 2 weeks ago, galing ako doon. Na parang amazed kami dahil even anatomical problem, ibig sabihin ng anatomy yung butas ng puso, yung fibrosis na yan na hindi nababalik dapat yan. Ganon din yung mga emphysema. Hindi na dapat yung buto na let's say sa COX, yung sa TB of the bones, sira-sira na yun, then biglang magiging buo. Kasi remember, yung
sirang cells kagaya nung nakita nyo kanina na yung apple na naging brown, magiging puti ulit yon pag meron ng glutathione. So even yung osteocyte or chondrocyte, yung mga cells ng buto or cartilage na sira-sira na pagpasok ng glutathione, lalabas ng ganun. Kagaya nung nanay kanina, yung 80-year-old kanina, yung beta cells of the islet of Langerhans, parang yung apple hindi nagproproduce ng insulin. Pero with the product, baka mag-produce ngayon ng insulin. So, ganun yun. So, I hope medyo maikuan natin to para ma-motivate natin yung ibang doctors na ang ganda pag pinagsabay ang paggamit nitong Eastern medicine and Western medicine. Sigurado ko na bababa yung mga kaso at saka deaths from all the lifestyle-related diseases. And in particular, with this case, na walang-wala talaga, yes, definitely. Kaya lang tulungan niya ng healthy lifestyle. Because remember, para kompleto yung lecture ko na, remember bakit yung mga ninuno natin nakarating ng 100 years. So balikan lang natin yung sources ng free radical. Kumusta stress nila noon? Kumusta ang pag-inom nila, ang sigarilyo nila? Kumusta ang tulog nila? Walang teleserye, walang Zoom. Kumusta ang pagkain nila? Walang fertilizer, walang growth hormone. Kumusta ang gamot? Dadalawa, penicillin, streptomycin, walang chemo. Kumusta ang ozone layer noon? Walang UV light dahil very thick. So kaya nakarating sila ng 100 years. Ngayon, kabaligtaran lahat. Full stress, walang tulog, walang exercise, kung ano-anong kinakain. Butas-butas ng ozone layer. That's why we need this product. Para noon kasi, very small yung free radical, yung glutathione ng katawan nila, hindi naubos. Ngayon, as early as 1 year old, most probably 10 years old, 15 years old, ubos na yung glutathione. That's why this product is very important para ma-replenish yun at matulungan sa problema. So, I hope with this explanation, cleared lahat yung mga tanong ninyo. Okay, thank you. Yes, Doc. Thank you very much. Yun. So, definitely, no? Yan, si Doc talagang ina-assure po tayo, no? Kahit hindi magpakimo kung talagang walang-wala. 'Di ba? Yun ang sinabi ni Doc. And kung gusto na lang pagsabayin, why not? 'Di ba? Makakatulong ba? Syempre, kung wala ngang chemo at free radicals, makakatulong. Di lalo na kung magkikimo po. Kasi yun yung tanong ni Sir Lito tanong ko lang po, meron po akong nasopharyngeal Nasopharyngeal carcinoma. The same yan, sir. The same. Any cancer for that matter, siyempre yan, napansin mo lang yan nung it's either meron kang epistaxis, yung nagdudugo ng ilong, or biglang naging ngongo, yung parang iba yung pagsalita mo, dahil doon sa likod ng internal nerves, ang tawag namin doon, doon sa loob, likod ng ilong mo, doon sa loob ng bunganga, nandun yung bukol. So you can do, if kung meron lahat po, if you have the financial capability, do everything. Undergo surgery, then chemo, then radiotherapy, it's okay. Pero yung question kasi kanina ni Ma'am Arlene, pag walang-wala naman, then syempre, at anong magagawa natin? But remember, yung number one na cause ng problema natin is stress. And ang makakagamot lang ng stress, walang iba, kundi si Lord. No medicine could do that. And even our product without, say, Lord, I would believe na wala yan. So always remember that, na yung lifestyle, sabayan lang natin yung kahit walang-wala ka, just pray for our product. Sigurado yan. Walang problema yung nasopharyngeal carcinoma. Napakasimple po yan dahil mas nasa medium lang yan. Yung mga mas matindi na duodenal, intestinal cancer, yung mga pancreatic cancer, liver cancer, mas delikado po yon. Marami na tayong mga pasyente na yung mga tumuloy ng using the product with a healthy lifestyle, mga buhay pa yan. Pero yung iba naman na good for 3 months to 9 months, nakaabot naman sila ng quality of life na merong umabot hanggang 3 to 5 years, pero hindi kasi minentain ang healthy lifestyle. Kaya ine-emphasize ko po na very important. Dahil bigyan ko ng example, yung tabako ni Lolo noon. Alam niyo yung tabako ni Lolo kasi noon, bakit nagtatabako pa siya 100 years old na siya? Hindi naman siya namatay. Sinasabi ko ngayon, yan ang problema. Malaki po ang diferensya. Yung tabako ni Lolo, pag binilot mo yon, pag sinindihan mo, tar at nicotine lang yung free radical niya. So dalawa. So dalawang glutathione din ang mauubos lang kasi walang fertilizer yon, walang insecticide, walang pesticide.
Ngayon, yung sigarilyo na yan, itong mga nakikinig na naninigarilyo, yung isang stick po, more than 70 yan is carcinogen, nakakakanser. At 1,500 or more ay toxin na nakakasakit. So sabihin na lang natin 1,500. Isang pakete ang sinisigarilyo mo isang araw. Di 30,000 yung free radical ng katawan mo compared sa 2 sa ninuno natin. Kaya 30,000 din ang mauubos na glutathione ng katawan mo. Kaya after 10 to 20 years, swerte mo kung COPD ka lang, chronic obstructive pulmonary disease, baka may lung cancer ka na. So ganun po ang diferensya. Yan. Thank you, Doc. Grabe, no? Salamat po, Doc. Napaka-clear na explanation ni Doc. Yan. So, actually talagang, napakaganda po talaga ng Max product sa mga cancer patients. Ang dami po. Sama yung sabi ni Doc, di ba? Mga, colon cancer. Meron tayong mga case na gano'n. Matindi yung pancreatic. Si Ate Ellen, meron siya ngayong case, pancreatic cancer. Sino nga yung nung nakaraan, Ate Agnes? Meron tayong associate, nagkaroon ng colon cancer, si Sir Rigoberto. Colon cancer yun. 'Di ba? So, basta may healthy lifestyle, okay po. Meron naman po akong alaga ngayon is stage 3A cancer, breast cancer naman. And okay siya. Graduate na siya ng ng chemo eh. Okay na siya. Kumbaga parang, pero syempre nagte-take pa rin naman siya ng Max. At hindi po niya naramdaman yung yung sinasabi ng iba na parang hindi ko na kaya yung magpa-chemo, hindi po yung ganon. Nahilo-hilo ng konti, mga 2 days ganyan na mamaya lagi nga sa mall yun eh. Tapos sabi nito Ang tanungin mo diyan, Ma'am Arlene, ang tanungin mo diyan, yung mga nakasabay niya, may mga namatay na diyan sigurado. Opo. Yung mga nakasabay niya nag-chemo, meron nang namatay. Malamang po kasi sabi niya sa akin, ang dami daw po talaga nilang magkakasabay. Pero yun, sige, hindi ko pa nakakwentuhan, Doc, pero lagi ko nakikita sa mall eh. Pag pupunta ako ng mall, andun siya. Sabi ko, ano ginagawa mo dito? Yun, pumapasya lang ako kasi nainip ako sa bahay. yun yung niya, yun yung pastime niya sa mall. Sabi ko, bakit wala ka ng linggo? Sabi, nasa mall ako ito. Sabi, ngayon nasa mall yun. Kasi pumupunta talaga siya sa mall pag Sunday, gumagala talaga siya. So, di ba, kita mo cancer patient pero gumagala. Yun, ganun. Yun yung sinasabi niya talaga sa akin. Yung Max talaga yung nagpapalakas talaga sa kanya. Doc, meron pa akong isang question. Meron po kasi tayong isang case na ang niya is, meron po siya sa liver cirrhosis. May mga case na ba tayo, Doc, na natulungan ng product, liver cirrhosis? Yan nga nagtataka kaming mga doctors, Ma'am Arlene, dahil when you talk of liver cirrhosis, end-stage renal disease, mga ganyan, COPD, ayan, kagaya ng cystic fibrosis, may mga kwan yan may mga tanin yan by year. Meron 5 years, 7 years, meron 3 years, ganyan. Pero yung assistant ko na lang, assistant PHO sa Cagayan, ubo ng ubo yan palagi. Then nagtetake yan ng budesonide, then ewan ko ano pa yung ibang tinetake niya. So sabi ko, mag-take ka nga nitong Max product. Siyempre, doktor yun. Mataas yung position, assistant ko nga. So medyo resistant. So siguro, nagtataka sa akin dahil bakit ganun ako kalakas. Hindi ako, parang lalo na nung COVID, hindi naman ako naka-PPE, pinapasok ko yung mga pasyente. Minsan nagtatanggal pa ako ng mask ko sa loob. Samantalang sila lahat, walang pumapasok na doktor at saka nurse. So during health time, so kuha siya ng kuha ng kuha. Then one time na kumuha ulit sa akin, ang gustong-gusto ng pasyente ko. Dahil okay daw sa kanya. So ang tanong ko sa kanya, sigurado ko bang COPD ang kwan? Were you diagnosed COPD? Was it restrictive or constrictive yung pulmonary problem mo? So prove ko lang kung talagang COPD nga. Hindi, talagang COPD, sabi niya. So tignan mo yung tinetake mo na Max, sabi ko, natawa na siya kasi ayaw niya aminin na nagtetake. Tignan mo yung irreversible, going to cirrhosis. Irreversible yan. When you talk of cirrhosis, 2 years yan, more or less.
Kasi nagiging sa halip na normal yung cell mo, parang naging scar na yan. Fibrotic na siya, hindi na magfa-function. So anatomically, ganun na siya. Pero ito yung nagtataka ako, mapa-COPD, cirrhosis, parang bumabalik sa normal eh. So that's why nai-suggest ko nga sa Cebu na yung picture natin ng apple na nakat na brown or rusted nail for that matter, ewan ko kung si Diamond Yalong naman ang gumagawa nun. Dapat may susunod din na picture na after taking nung Max product, babalik sa yung normal na kulay. Kasi gano'n na nangyayari sa loob ng katawan natin. Kung ano nangyayari externally, very simple lang eh. Yung mga cancer patients natin, especially breast na pumuputok yan na talagang may ulcer o any ulceration for that matter, skin infection for that matter, wound for that matter, pag nilagyan mo ng product natin, ang either nilagay mo sa tubig, pinangwas mo, nilagay mo sa lotion or cream, then in-apply mo, makikita mo yung resulta kaagad. So what you see outside, you can see it also inside. In fact, even mga head injury or yung mga stroke na bleeding, yung nagkaroon ng bleeders sa brain, pag CT scan mo, nandun. Pero after taking the product, CT scan mo, parang bulang na wala. So, as a doctor, talagang nakakapagtaka. Pero pag tignan mo kasi yung ginagawa niya, di ba in-explain ko na yan, yung free radical kasi, that is a positive sign na very unstable na chemical sa loob ng cell. So, it needs an electron. Ikinukuha niya yung negative sign, yung electron sa part of your cell. It could be the cell membrane, cytoplasm, nucleus, nucleolus, mitochondria, DNA for that matter, sira yung cell mo. Ngayon, pag pumasok kasi si Max product at nagkaroon ng glutathione inside the cell, yung glutathione kasi ng pironoduce ng cell, yun ang magbibigay ng electron doon sa poison or free radical sa loob ng cell. Kaya hindi na affected yung cell mo. Kaya mukhang nagre-recover, nare-restore, nagiging normal. Kaya yun, yung mga impossible na nakikita ko or na-observe ko sa doktor is maybe ganun siya nag-work, kaya very possible. Kitang-kita naman, compare mo nga yung hindi gumamit ng product compared sa gumamit ng product is bakit magkaiba ng resulta. Yan. Thank you, Doc. Actually, Doc, meron akong latest na ito pa lang, last meeting namin, yung nabagok yung ulo niya. Hindi ko po alam kung nandito po kayong Doc nung nagtanong yung yung nanay na mangayak-iyak kasi yung anak, nabagok yung ulo. Tapos after 2 weeks, wala nga silang pampa-CT scan. Kasi nga, ang sabi CT scan, wala sila talaga. Sabi niya gano'n, pwede ko bang ipatry? Kasi yung kuya, yung kapatid niya, gumagamit na ng Max GXL. Kasi after 2 weeks daw, Doc, pa rin nahihilo pa yung bata. Siguro mga 20 plus, 23 years old. Pa rin, nahihilo, tapos parang amlay, halos hindi makakain. So, feeling namin, meron talagang something sa head niya kasi dito, nabagok nahihilo pa siya. Alam niyo, Doc, pagka-take po ng product, pagka-take ng Max GXL, tapos sinabayan ng Max 1, hindi na talaga siya nahilo. Tapos nung nagpa-check up, wala na, okay na siya. Umattend siya nung meeting namin, Ate Agnes. Yun yung bata, yun yung in-interview ko. Ang galing po. So bali dalawang explanation niyan. First, let's say nagkaroon lang ng edema, contusion or concussion, walang bleeding talaga. So namaga yung loob ng brain. So remember, nasa loob ng skull yan, yung buto. So walang lalabasan yung pressure. Unlike yung baby, kahit mabagok, kahit mahulog yung baby, di ba? Parang wala dahil may yung fontanelle, yung posterior and anterior fontanelle, yung parang malambot sa ulo ng bata until 1 year old. So, ang nangyari dyan, kung contusion, concussion lang yan, yung edema, alam mo, itong glutathione produced by Max Products is a very strong anti-inflammatory. So, yung inflammation sa loob ng brain, nire-reduce niya. Kaya yung hilo or yung antok, or baka nagsusuka pa yan, lalo na kung yung pagsuka is yung projectile, yung hindi nahuhulog dito, parang tumatalsik ng malayo. So, that is one. Another, kung bleeding naman, halimbawa, the same din, kaya masakit ang ulo,
Then suddenly, after taking the product, biglang nawala. Because makita mo naman yung wound healing. Talagang pag nilagyan mo ng powder yung sugat, makita mo within 72 hours, 24 hours to 72 hours, okay na. So, maaring more an edema yon dahil napakabilis pagka-take niya is nawala kaagad. So, pwedeng meron lang edema sa loob ng brain niya. So, kaya yon nahihilo or even masakit ang ulo. In fact, pag tignan mo yun sana sa Wala si Doc. Si Doc. Kasi tatanong pa ako paano nangyari doon sa pamangkin ko. Mm. Hindi ko rin alam eh. Grabe talaga yung Max. Yung pamangkin, Doc? Yes, yes. 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 Nawala ko, Doc eh. Doc, meron pang isang tanong. Kasi Doc, yung pamangkin ko, 4 years old, ganun din po ang nangyari. Nabagok yung ulo niya dito. Alam nyo na yung mga bata, di ba? Sobra yung iyak niya, Doc. Lumalaki yung bukol. Tapos umaga po, hindi namin napainom ng Max kasi nagmamadali kami, may pupuntahan kami. E di akala ko okay na. Lumaki yung bukol niya, hindi naman po siya nagsuka. Nung hapon na po, Doc, nilagnat siya, 39 point something ganun. Tapos wala siyang ganang kumain. Di pinainom ko po agad ng Maxon kasi ayaw ni GXL eh. Siguro, basta Maxon po ang pinainom ko hanggang gabi. Tapos tuloy-tuloy po yung lagnat niya. Parang isang magdamag parang mga 2 to 3 days. Pero tuloy-tuloy din po yung Max niya. Hindi po na pinadoktor lang kasi hinintay yung nanay kasi pamangkin ko. Parang nabagok yung ulo niya Friday or Thursday. Tapos Sunday na siya pina-check up. Sabi, dalhin daw, wala pang binigay na gamot, Doc, ha? Puro Max lang yun. Walang binigay na gamot yung doktor kasi ipa-CT scan daw muna. Lunes, pina-CT scan kasi dinala pa sa Manila. Doc, paano nangyari? Okay na po siya. Parang, ano po yung magandang explanation po, Doc? Bakit? Paano nangyari yun na nakabukol siya, tapos nagta-39 po siya ng lagnat? Sa tingin, ano po yung nun? Wala ko, kung yung bukol lang naman is outside naman yung bukol, hindi naman sa loob eh. So hematoma lang yan. So most probably concussion, contusion lang yon. Kasi pag ang sana kung kagaya nung itong isa na nahihilo or sumasakit ang ulo, in fact, yung sinasabi ko kanina nung nawala ako, kahit naman walang laboratory, tignan mo lang naman pag bleeding kasi yan, pag tinignan mo yung mata, yung tinatawag namin pupils, yung pupillary reflex, magkaiba kung nasaan yung edema. Nawala ulit si Doc. Doc. Yan si Doc. Nawala siguro umino yung nasa Tugigaraw siguro si Doc. Doc, nasa Tuguegarao ka ba? Hindi, nandito ako sa Manila pero talagang mahina ito. Mahina pa rin. Oo, dahil siguro Mahina yung mahina yung signal ko. So bali yung sinasabi ko is kahit naman walang CT scan, makikita mo pag mataas ang BP, then mababa ang heart rate or pulse rate, increase ang pressure sa brain, ganun yun. Or yung pupils ng mata, magkaiba yung bilog niya, mas malaki yung isa, may bleeding yung ganun. So unless na may mga simptomang ganun, so yun yung sure na merong problema sa loob ng brain. And remember, yung mga bagok na yan, you have to observe for 6 months dahil may tinatawag na chronic subdural hematoma. Pag ang isang nahulog na bagok or napalo, biglang magsusuka, mawalan ng malay, within 6 months, yan ang tinatawag na chronic subdural hematoma. Yung acute subdural hematoma naman, nandyan yung mga, ewan ko kung may kwento dyan sa Pangasinan na yung napalo, nahulog sa truck or nabagok, then biglang tumayo, ngingiti-ngiti pa yan, naglalakad pa, mamaya tumba ulit, then patay na, acute subdural hematoma naman yon. So, makakatulong yung product definitely in both cases. So, kasi meron po ngayon na kumuha sa akin, bali tulong naman niya doon sa isa, po siya, bleeding talaga kasi na-aksidente, nabali daw yung braso. Yung tricycle driver,
Yun yung nabali yung braso niya, tapos meron daw bleeding din daw. So, yung in-order niya naman po, Doc, is Max 1. Kasi gusto niya mabilisan. Mabilis yun sa sugat. Pero ano din, nag-order din siya ng GXL. Ayun. So hopefully, sure naman po makakatulong. Mm. Ayan. Ano po, meron pa po bang tanong? Dito si Ma'am Marilyn. Sabi niya, dito sa FB, Sige. good evening po, Doc. Sa isang X-ray result po, ay may nabasang cardiomegaly at arteriomatous Aorta. aort. Ano daw ang ibig sabihin po nito, Doc? Thank you po. Yung atherosclerosis aorta, lalo na kung yan ay 40 years old or above, normal lang yan. Pero yung cardiomegaly, merong question dyan. Noong kinuha ba yung kanyang x-ray is Wala ulit si Doc. Ay, andyan si eh. Doc, Mahina ang nila doon sa Siguro umuulan. so bali kwan, okay na. Okay yes, na, Doc. Doc. Okay na po, Doc. Bali kwan yan. So yung atherosclerosis nakuha nyo yun. Normal yan sa kwan. Normal yan sa 40 years old and above. Pero yung cardiomegaly, ang sinasabi ko, yan ba nung kinuha yung kanyang x-ray is nakahiga ba siya? Siya ba ay merong simptoma? Madaling mapagod ba? Sumasakit ba ang dibdib? And another important question is, siya ba ay atleta noong kabataan niya? Siya ba ay volleyball, basketball player, or runner? Kasi ang cardiomegaly, malaking puso ang ibig sabihin nun. Pero kaya nga, yun ang mga possibility. Kung nakatayo ba, nakahiga, siya ba ay athlete o hindi? Siya ba ay symptomatic, may nararamdaman ba? Para masabi natin na yung cardiomegaly niya, yung paglaki ng puso is talagang pathological. Kasi otherwise, kagaya ko, malakas ako mag-basketball nung araw, malaki ang puso ko. So, cardiomegaly pero normal yon. So, yun ang mga tanong na siya lang makakasagot niya. Ayun. Doc, meron ding tanong dito, ano ibig sabihin ng essential thrombocythemia? Tama ba, Doc? Baka essential thrombocytopenia. Ayan, siguro, Doc. Ibig sabihin mababa yung kanyang thrombocyte, yung kanyang platelet. So babae ba yan or lalaki? Kapapanganak ba o hindi? Dahil kung minsan kailangan kausap namin, nakikita namin dahil merong tinatawag na idiopathic thrombocytopenic purpura. Ibig sabihin, yung buntis or kapapanganak kung minsan nagkakaroon ng hematoma. So ITP, meron ding ITP sa bata. Pediatric idiopathic thrombocytopenic purpura. So pag pag essential, so hindi namin alam yung source of the low platelet. So yun lang ang ibig sabihin naman yan. Bababa lang yung kanyang platelet. Ang importante kung hindi naman siya nag-bleed, wala namang epistaxis yung sa ilong, wala naman sa gums, wala naman, okay naman ang kulay ng pupo niya, hindi na, o yung ihi niya, wala naman na parang coke-colored or maitim yung pupo, walang problema yan. At makakatulong din po yung Max, Doc. Yes, of course. Of course, ayan. Ayan, Doc, ayun, Parkinson's, nakakatulong po ba sa may Parkinson's disease ang products natin? Yes, kasi di ba, ganito kasi kasimple yan makakatulong. Not all diseases, kaya lang, yung mga karamihan kasi ng sakit natin, like for example, lalo na sa kababaihan, is hormonal. So nagkakaproblema yung production ng hormone, estrogen or progesterone. Diyan naman sa Parkinson's is yung mga yung mga ng nerve ending ng mga brain, spinal cord natin.
So nagkakaroon ng problema ng production ng mga hormones din dyan. Ganyan din yung sa tulog. Kaya makikita nyo yung mga serotonin, mga dopamine, mga ganyan. Yun yung mga problema. So nagkakaproblema lahat ng production of hormone kasi yung cell na nagpro-produce ng mga hormone na yan is hindi makaproduce dahil nga merong toxin, merong free radical sa loob niya. Now, ano ang remedyo nun? So it should be an antioxidant, anti-free radical or anti-toxin. And yung max product, yung glutathione produced by the max product is the best anti-toxin, anti-free radical or anti-poison sa katawan natin. So that's why definitely any problem for that matter, Parkinson man yan, autism man yan, ADHD man yan, thyroid problem, hyper or hypo, makakatulong talaga yan, definitely. Now, yun nga lang, sabayan natin yung reseta ng doktor pag may capability na gumastos, so sabayan natin para mas effective yung complementation ng dalawa. And of course, thirdly, yung you have to go with the healthy lifestyle. Dahil remember, nung araw, konti lang ang kuhan, yung medyo matigas lang siguro ang ulo ng mga ninuno natin yung nagkakasakit noon. Dahil healthy lifestyle sila, and you know, Max Product is pushing us back to a healthy lifestyle. Napakasimple ang pagkuhan niya. Yung mga nakapag-take ng product na natin is bagot na sila sa synthetic drugs. Nung nasubukan itong product natin, biglang medyo parang gumanda-ganda ang pakiramdam, nawala yung stress. Then gumanda ang tulog. Now merong energy. Dahil marami namang gustong mag-exercise, wala namang energy. Ngayon nag-take ng product, sasabihin niya, oo, ang lakas-lakas ko nga sabi, pero pagpunta naman sa kabila ng kalsada, mag-tricycle pa. So, hindi naman pwede yun. So, kailangan pagkatapos, puro sisiw pa rin ang kakainin. Nagigilty tuloy ako lang exercise this week. Parehas lang tayo. Grabe, sobrang busy ako, pero last week meron naman at least 2 to 3 times a day. Hindi ko kaya yung araw-araw, Dok. Grabing busy. Malaki po ang diferensya ng probiotic at sa glutathione po. Ang probiotic is only for the gut, dito lang sa gastrointestinal tract natin. Ang ibig sabihin niyan, pag dumami kasi yung mga bad na bakterya sa natin, sa intestines natin, diyan yung nagkakaroon na ng problema. Nagtatay ka na, masakit ang tiyan mo or whatsoever. Now, sa tiyan lang po yan. Samantalang ang glutathione, yung trillion cells po natin, lahat na, hindi lang tiyan, puso, utak, lungs, liver, kidney, skin, bones, lahat po. Malaki ang diferensya. Yes. Speaking of kidney, Doc, may nagtatanong about polycystic kidney disease. So, how effective is Max Product sa polycystic kidney disease? May nana na daw, and hinang nana tapos maya ihi. Yun, infected lang yung maraming yung polycystic kidney disease. Marami yan na naman for as long as wala siyang nablablak. Hindi niya na iipit yung let's say sa medala, yung gitnang parte ng ng kidney, yung cortex niya hanggang pababa dyan sa ureter para doon sa pagtapon ng mga waste ng byproduct ng metabolism natin sa ating katawan. Ang problema kasi dyan is ngayon, kagaya niyan, nephron naman yung cell dyan. Kaya punong-puno ng free radical yan. So, kailangan glutathione marami yan para mag-normalize yung function ng kidney. And remember, dyan din kasi yung other endocrine function ng kidney natin. Very important yan. Hindi lang yung yung pagsasala or pagtatapon ng mga waste product of metabolism, kundi merong merong mga hormones produced by the kidney. Kaya baliwala yung polycystic kidney, hindi naman sa even cancer. Ang importante, hindi siya nakaka-block doon sa mga daluyan nung mga, we call it tubules doon sa loob ng kidney, then magiging ureter na paglabasan ng ihi, ilalabas sa lahat yung toxin. So,
wala naman po problema yan. Now, kung may nana, so there is just an infection. So pwedeng, we call that pyelonephritis. So syempre, your immune system can do that, but meantime, mag-antibiotic pag hindi kaya ng immune system mo na. So, Doc, okay lang na hindi pa-opera kasi ayaw nila ng operation kasi medyo matanda na si mother. Mismo naman yung doktor, pag may AIDS na yan, hindi na operan kasi hindi naman kwan yan eh. Hindi naman, lalo na kung one-sided lang, unless na both sides, then mataas na yung creatinine or kasi possible din kasi na with the polycystic kidney, baka naman tumataas yung creatinine. At iisa naman yung affected na area, kaya baka they are opting for a surgery or baka kwan siya, nasa labas lang naman siya, hindi sa loob mismo nung kwan, nung embedded within the, lalo na sa nephron, mismong kwan, cortex ng kwan ng kidney. Ayan. So, yun. So, makakatulong po yung ating Max products as explained by Doc Cortina. Okay. So, ayan na. Hanggang 9 lang po tayo. So, mga questions po natin, no? Para po, ayan. Meron pa po ba? Kasi para po hindi tayo masyadong magtagal. Ayan, wala na po ba? Ito tinanong kanina yung tungkol doon sa babae po tungkol doon sa essential something. Sorry, hindi ko mapasa. Thrombocytopenia. Yan. Kasi medyo mali yung spelling. Babae daw po, nag-start ng 60 years old now, 83 na siya, binabawasan siya ng dugo monthly. Grabe no, binabawasan ng dugo. Okay. Wala, hindi problema yan. Hindi yan problema with that age. Basta hindi lang nag-bleed. Kasi ang problema mo kasi pag mababa ang platelet, mas mabilis kang mag-bleed. Di ba yan ang problema natin pag sa dengue cases natin? Yes po. Kaya nga ng Max dengue, dami kong cases ng dengue. Dok, yung iba nga, 30, 20, kahit 28. mga ganyan, 20, 15. Tataas yan. Tataas ka agad. Meron ako, Dok, 2 case noon, 28, 20 na pinainom ng Max. Kinabukasan, taas agad, nagulat yung ospital, sabi nung nanay, ilabas ko na yung mga kasi okay. Ang bilis. Ayan. Okay. So, ito na po. Last na po ito. Good evening, Doc. From Ma'am Armida Ronquillo. What Max product po ang pwede sa skin allergy? Anong klaseng skin allergy po kaya ito? Lahat ng skin allergy, then lahat din ng Max product. Uulitin ko yung Max product. Ang habol natin dito is the glutathione produced by any of the Max products. So, Max GXL and acetylcysteine. Yung Max 1 and Celgevity, ribosine. So yung cysteine of both products will help your cell to produce glutathione. Ngayon, yung glutathione na ang bahala doon sa problema. Kung allergy yan, aside from taking in ng product, remember, Dr. Keller is immunologist. So, Max GXL yung finormulate niya, pero pag ikaw naman is dahil nasanay ka sa 1 capsule once a month, takot ka sa 3 capsule 2 times a day, okay na rin lang yung 1 capsule 2 times a day na Max 1. Pag takot ka sa overdose na yan. So any of the product will do. Then kung nasa skin mismo, hindi kasi natin alam kung yung allergy na sinasabi mo, ilang taon naman yan, baka skin asthma pala yan, or baka eczema, or di kaya baka other skin diseases. So ang gagawin mo dyan, pag meron kang ginagamit dyan, in fact, ang pwede mong gawin, lalo na pag medyo makati at medyo basa-basa yung lesion sa skin, pwede kang magkuhan ng 1 tablespoonful of petroleum jelly, is parang 15 ml yon. Then lagyan mo ng 1 capsule ng any of the Max product,
i-mix mo mabuti. Then yun ang i-apply mo. Yung concoction na ganun karami, kahit 1 month yun, hindi maubos eh. Dahil kukunti lang naman yung kukunin mo. Kung iisa yung lesion mo, pero pag marami yung lesion mo, kahit yung isang isang bote ng petroleum jelly, lagyan mo ng kahit 5 Oo, pwede GXL. yun, Doc. Sige nga, Yes. yun ang recommend ko doon sa yung may hindi naman eczema, pero yung dermatitis, yung parang Yung petroleum jelly, then lagyan mo pag 1 teaspoon, 1 tablespoon for 15 ml, lagyan mo ng isang GXL. Or kahit isang Max 1, then i-mix mo mabuti, then yun ang i-apply. konti-konti. Yes, konti-konti lang. Oo, kasi baka ilagay lahat eh. Kaya dami ko natutunan kay Doc ngayon ha. Bago sa akin yung mga jelly na yan. Kasi ako, Doc, para sa skin ko lang. Nilalagay ko Okay. yung mga toner ko. Nawala yung pimples ko tsaka yung mga peklat ko. Ay, yung mga itim-itim sa mukha, pekas, nawawala. Mawawala talaga yan. Mawawala yan. Nawala, Doc. Yes Ma'am po. Arlene, please. Yes po. Yes po. Pakikontak nga si Ma'am Jean Jimenez ngayon kasi nasa tabi niya yung pasyenteng biglang sumasakit daw yung puso niya ngayon. Andyan po siya, Ma'am Opo. Jean. Good evening po. Ilan po dapat inumin ng patient? First time po masakit ang dibdib. Bago lang yan, Ma'am, nagagamit ng Max DXL daw. Ay, gradual niya. Yan si Doc. Doc, masakit daw po ang dibdib. Hindi nag-take na ba yan ng Max? Pinainom na po namin, Dok, ng isa muna. Okay Isang lang Max naman yun. DXL. Pero kailan pa sumasakit yung puso niya at kailan pa na huling nagpa-check up sa doktor? Kailan pa po kayo kailan pa? Hindi pa daw po siya nagpa-check up, Dok, pero kanina lang po sumakit yung dibdib po niya. Pero medyo nanghihina po siya. Babae, lalaki? Lalaki po. Bali, Ilang taon? 47 po. Naninigarilyo dati, umiinom? Hindi po. Idiin mo nga kung nasaan hanapin nga niya kung nasaan yung masakit sa dibdib niya. Subukan hanapin. Ito, yung isang daliri, yung hintuturo, itusok na ganyan, hanapin niya kung mahanap niya kung nasaan yung masakit. Saan po banda? Pero hindi masakit. Ay, hindi na masakit. Kanina daw po masakit yung sa likod niya tsaka dito mismo sa gitna ng heart. Tapos mahina daw po yung pumapasok na hangin. Hindi naman siya namumutla at pinagpapawisan. Hindi naman po, Dok. Okay. Yung sikmura, hindi ba sumasakit? Yung sikmura po ninyo. Acid Parang acid daw po, Dok. Kailan siya huling lumakad ng mga 1 kilometro? O umakyat ng second floor o third floor? Kaninang mga 2:30 daw po, Dok. 1 kilometro, hindi naman napagod, okay naman. Hindi ka naman po napagod. Bali po nung natapos po akong maglinis po, yun na po, sumakit na po yung dibdib ko tsaka yung sa likod po, yung tapat din po. Pero ngayon lang nangyari yan or may mga ganyan na pangyayari nung nakaraang linggo, buwan o taon? Nararamdaman ko po, Dok, noon po. Pero ngayon lang. Nararamdaman mo na dati. Opo. Okay, mas maganda pag kahit naman yan, after 1 hour or pwede mag-take ulit ng isang kapsula or kahit idagdagan mo pa. Then mas maganda kung magpa-ECG kasi sa edad mo saka yung ganyan na history, although ang ko naman dyan, kung mahanap mo sana kung nasaan yung masakit at pag diniin mo, mahanap mo, hindi puso yan.
Ang blood pressure, kailan ka huling nagpatingin ng blood pressure mo? Baka hindi pa Hindi at pa all. po. Hindi pa po, Doc. So very important kasi yan. Kasi malalaman natin na yung blood pressure natin, dapat alam natin yan. Then yung meron tayong laboratory na kailangan malaman natin yung cholesterol, yung lipid profile. Very important yung kahit yung dalawa lang na yan. At saka x-ray ko minsan ang relation sa cardiomegaly, sinabi kanina lumalaki ang puso, ganun. Now, very important po na magpa-ECG kayo dahil sa tingin ko naman, sana dyan lang sa tiyan or dyan lang sa labas yung tinatawag namin costochondritis. Kasi pagka puso talaga number 1 killer kasi ang yung heart attack. So usually yan, pag yung grabe kang manigarilyo, then kulang sa exercise, mga ganyan, problema talaga kulang sa tulog. Pero pag hindi naman ganoon ang problema mo, maaring very important na wag mo i-postpone yan, kailangan pa-ECG ka lang para at least makita lang natin kung ano ang problema. Pero meantime, yung tinake mo na kung ano yung available dyan na Max product, huwag kayong matakot. Basta kung takot ka sa biglaang marami, let's say 3 kaagad, pwedeng isa-isa every hour, isang kapsula, ganun, okay lang. Kahit tuloy-tuloy mo na napagising ka. Ayun. So, yun. So, wag pong matakot, sabi ni Doc. Yan. Check up. So, narinig po natin, no? Kay Doc, tig-isa muna para hindi po kayo mabigla. Okay. After 24 hour po, ma'am, 24 hours, pwede na po siyang Sabi itaas yung po ni Doc, glucose. kahit after an hour. Habang gising siya, after 1 hour, bigyan mo lang. Gising na. Habang gising. After an Opo. hour. Tig-isa. Sige po. Habang Sige po, gising. Magpa-check na. Oh, Opo. at bukas po pa-check up na po. Importante po kasi yan eh. Ayun. So, thank you po. I think, Salamat po ng marami, ma'am. Doc, thank you. Thank you Miss ka po. talaga namin, Okay, Doc. welcome ma'am. Okay. Salamat po, Doc. Thank you, Doc. Thank Salamat you po, po. Sky. Okay, salamat din. Good night. Good night. Good Bye-bye. night po, Doc. Yan, thank you very much po sa lahat ng umattend ngayong gabi. Talagang napakaganda po ng ating topic. Marami po tayong natackle na tungkol sa iba't ibang mga sakit na paano makakatulong. Alam po natin, grabe yung explanation ni Doc. So, nakita po natin lahat, no? Yun. So, dun sa mga hindi nakapanood, pwede nyo pong panoorin sa ating virtual home meeting sa FB Live. Yun. So, ipapakano na po natin. So, gusto dun sa mga nagre-request, actually, ini-ano ko rin po ito dun sa aking YouTube channel kasi para po doon sa mga ayaw po ng sa YouTube, may YouTube channel po ako, nandun po ipopost ko rin po doon para makinabang po yung iba din, sayang naman po. Okay, thank you very much. Salamat po ng marami. And Thank you po. thank you. Bye-bye po sa inyong lahat. Max Morning. Sana po magkita-kita po ulit tayo next week and Tuesday. Meron ba tayo? Ay, wala tayong Tuesday, no? Kasi we have a meeting Kasi on meron Tuesday. tayo. Meron tayo. So, we will Welcome have, party. sa mga bagong associates, Tuesday Sa po, may party po tayo. Welcome party para sa mga bagong associates. And on Sunday, next week ulit, meron po ulit tayo. Okay, bye-bye po. Good night. Good night po. Good night. Thank you very much sa lahat. Thank you. Thank you, Max family. Sabi dito sa Thank you po, Facebook. Ma'am Marlene, Ma'am Thank Agnes. you. Bye-bye po. Good night. Thank you po. Good night po sa lahat.